Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng Asian Development Bank o ADB na inaprobahan nila ang 300 milyong dolyar na pautang sa Pilipinas para pondohan ang mga inisyatibo ng gobyerno na palakasin ang mga mahihinang sektor na maka-access sa mga serbisyong pinansyal. Sa isang pahayag, sinabi ng multilateral lender na sinusuportahan ng kanilang Inclusive Finance Development Program, Sub-Program 3, ang mga reforma na palawigin ang financial inclusion sa bansa sa pamamagitan ng pagpapaganda ng financial infrastructure. Layunin ng programa na palakasin ang kapasidad ng financial service providers kasama na ang mga rural banks at non-bank financial institutions. Sinabi ni ADB Senior Financial Sector Specialist Kelly Hatel na ang mga reforma na sinusuportahan ng ADB loan ay masisiguro na makapagbibigay ng access ang gobyerno sa mga pinakamahinang segmento sa panahon ng krisis at emergencies, pati na rin ang pagtataguyod ng climate resilience sa mga magsasaka at micro, small and medium-scale businesses sa pamamagitan ng insurance. Base sa 2021 Global Findex Database, ang bilang ng mga nakakatandang Pilipino na may hawak na account sa mga financial institutions o mobile money providers ay aabot ng 70% sa taong 2024. Nitong Setyembre, halos 88% ng mga Pilipino ang rehistrado na sa Philippine Identification System o PhilSys. Pagpapatuloy ng pinakabagong aprobadong ADB loan ang una at ikalawang sub-programs ng ADB's Inclusive Finance Development Program na inilunsad noong Oktubre taong 2018 at Agosto 2020 ayon sa pagkakasunod. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagrehistro ng 7% pagbaba sa pagkuha ng empleyado ang Pilipinas nitong Agosto na nagreresulta ng mga hamon sa mga iba't ibang sektor ng industriya. Sa isang pahayag, sinabi ni Foundit Chief Executive Officer Sekhar Garissa na ang resulta ng Foundit Insights Tracker Report ay nagsasabi na kritikal ang pangangailangan na reskilling at upskilling hindi lamang sa Pilipinas kundi sa mga bansang Malaysia at Singapore din. Simula noong Marso hanggang Agosto, tinatansya na ang Pilipinas ay nakapagtala ng 5% pagbaba sa demanda ng trabaho. Sinabi ng Foundit na kahit may pagbaba, ang buwanang pagtaas ng 3% ay nagsasabi na nabubuhay na ang trabaho sa merkado, na posibleng magdulot ng pagbawi ng merkado sa hindi nalalayong panahon. Ang Pilipinas ang may pinakamataas na job demand growth sa retail na umabot ng 45% na sinasabi ng Foundit ay dulot ng store expansions. Ang report ay nakatutok sa demanda sa mga specific skills, available positions at salary ranges sa merkado ng Malaysia, Singapore at Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na dumating sa isang consensus ang mga manufacturers na ipagpaliban muna ang pagdagdag sa presyo ng kanilang produkto hanggang sa katapusan ng taon. Sa isang briefing, sinabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual na sa kanilang pakikipagpulong sa mga manufacturers, hindi bababa sa 6 ang nakapagbigay ng kanilang request ng price adjustment na binabawi na nila ang kanilang hiling.
Nitong ika-21 ng Setyembre, nagpulong ang DTI sa mga manufacturers ng basic necessities. Dinaluhan ito ng 29 na mga manufacturers at 2 industry associations na nagre-representa sa mga produktong canned sardines, coffee, processed milk, bread, salt, detergent, kandila, condiments, bottled water, canned meat, sabon at baterya. Ayon kay Mary Jean Pacheco, Assistant Secretary at Officer in Charge ng Consumer Protection Group ng DTI, ang 6 na manufacturers na binawi ang kanilang request ay bumubuo ng bottled water, kandila, condiments, tinapay at sabon. Sinabi din ni Secretary Pascual na kinukonsidera din nilang payagan ang mga canned sardines na i-round off ang presyo base na din sa abiso ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.